Sa simula ng kwento, nakakita tayo ng isang bahay sa tuktok ng isang bundok sa gitna ng isang kagubatan. Isang lalaking nagngangalang William ang nakatira roon ng mag-isa. Matagal na siyang naninirahan sa disyerto na gubat na ito para sa kanyang pananaliksik, ngunit isang araw, isang ahas ang kumagat sa kanya. Natataranta siya at nag-aalala na baka kumalat ang kamandag sa kanyang katawan. Sa takot na yun, nahulog ang kanyang telepono mula sa bundok. Ibig sabihin ay hindi siya maaaring tumawag ng tulong kahit kanino. Kaya sinubukan niyang hiwain ang sarili niyang kamay para maalis ang kamandag at mabilis na pumasok sa loob ng bahay at uminom ng maraming tubig. Pagkalipas ng ilang panahon, nawala ng malay si William. Nang magising siya, nagsimula siyang magkaroon ng paulit-ulit na halusinasyon dahil ang ilan sa kamandag ng ahas ay nakakaapekto pa rin sa kanya. Nakahiga siya roon ng ganoon sa loob ng ilang araw. Isang araw, narinig niya ang tunog ng isang helikopter sa labas, at ilang siyentipiko ang pumunta sa kanyang pintuan para isama siya. Marahil ay may emergency sa labas ng mundo, ngunit hindi makagawa ng anumang tunog si William. Kaya ipinapalagay ng mga siyentipiko na walang tao sa loob at umalis. Pagkalipas ng ilang araw pa, tuluyan nang nawala ang natitirang epekto ng lason sa kanyang katawan, at nagsimula siyang maging malusog muli. Bagamat posible na may kaunting lason pa rin sa kanyang sistema. Gayunpaman, pinaandar niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho pabalik sa lungsod. Ngunit nang marating niya ang lungsod, lubos siyang nabigla. Nakita niya na nagbago ang buong lungsod. Wala ni isang buhay na tao sa mga lansangan. Nagkalat ang mga bagay-bagay kung saan-saan na parang isang malaking sakuna ang nangyari. Ang nakakatakot ay libu-libong sasakyan ang nakatayo sa mga kalsada, at lahat ng tao sa loob ng mga sasakyang iyon ay patay na. Pagkatapos ay natuon ang kanyang mga mata sa isang karatula sa kalsada. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalilipas, isang nakamamatay na virus ang kumalat sa buong mundo. Dahil sa napakabilis nitong pagkalat, nahawa at napatay nito ang halos lahat ng tao sa mundo. Ngayon ay wala ng gobyerno, walang batas, walang mga patakaran. Nakarating si William sa kanyang tahanan at nakita na namatay din ang kanyang mga magulang ilang araw na ang nakalilipas. Naglaan siya ng ilang oras para tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos ay naghukay siya ng mga libingan para sa kanyang mga magulang malapit sa bahay. Lumipas ang ilang araw at napagtanto ni William na siya na lang ang buhay sa lungsod na ito. Ngunit umaasa siya na sa ibang lugar, dapat ay may ibang mga taong immune sa virus. Para sa kaligtasan, nagdala si William ng baril at ilang mga supply at tumungo sa Las Vegas. Ang tulay na nagdurugtong sa lungsod ay nababara, kaya kinailangan niyang maglakbay ng malayo gamit ang ibang ruta upang makarating sa Las Vegas. Ngunit ang lungsod na yon ay wala ring tao. Walang tao roon. Ang malalaking hotel at casino ay ganap na walang tao. Kalaunan, napagod si William at nagsimulang manirahan sa isang sikat na hotel. Dahil libre na ang lahat para sa kanya ngayon, nagsimula siyang uminom ng mga mamahaling alak. Ngunit kinabukasan ng gabi, dalawang nakaligtas ang lumapit sa kanya. Sina Milton at Anne, na, tulad ni William, ay hindi nahawaan ng virus. Sinabi nila sa kanya na sa mga nakaraang araw, sila rin ay nananatili sa mga mamahaling hotel na tulad nito. Ipinakita sa kanya ni Milton ang huling palabas sa TV, na nagsasabing ang mga siyentipiko ay hindi nakagawa ng anumang panlunas para sa bagong virus. Pagkatapos noon, nagsimula ang mga digmaang sibil sa iba't ibang bansa. Nagsimulang magpatayan ang mga tao para sa mga gamot, at sa loob ng ilang araw, lahat ng tao ay namatay dahil sa virus o dahil sa karahasan. Nalaman din ni William na pagkatapos ng pagsiklab ng virus, nakakita sina Milton at Anne ng isa pang buhay na tao sa unang pagkakataon. Ngayon, ibig sabihin, napakababa na ng bilang ng mga nabubuhay na tao sa mundo. Nanatili si William kasama nila sa parehong marangyang hotel sa loob ng ilang araw. Kahit na libre ang mga mamahaling damit na may tatak, hindi maganda ang pakiramdam ni William tungkol sa alinman dito. Parang natapos na ang halaga ng mga tatak kasama ng mga tao. Sinabi ni Milton na dati siyang isang malaking negosyante. Malaki ang kinikita niya, ngunit ngayon ay wala na ang kanyang katanyagan o ang kanyang pamilya. May dalang baril si Milton para tapusin nilang tatlo ang kanilang buhay gamit ito. Narinig ito, natarante si William at lumabas dahil gusto pa rin niyang mabuhay. Pagkatapos ay nakarinig siya ng putok ng baril mula sa likuran. Nagpakamatay sina Milton at Anne, at muli na namang nag-iisa si William. Naramdaman ni William na baka siya na lang ang natitirang tao sa buong mundo. Mabilis siyang nagmaneho at umalis ng lungsod. Sa daan, nakakita siya ng aso at isinama niya ito bilang kasama, at pinangalanan nitong Lucky.
Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang library dala ang ilang survival book at bumalik sa kanyang lumang bahay. Ngayon ay nakatira na siya roon kasama si Lucky. Sa paglipas ng panahon, 1 taon, nabuo ang isang matibay na ugnayan ni William at Lucky. Sa isang punto, minamaneho pa niya ang kanyang sasakyan ng paikot-ikot sa parehong lugar. Ngunit nagbago ang kanyang nakakabagot na buhay isang araw nang. Ngunit nang walang mga tao, si William ay labis na nababagot. Para magpalipas ng oras, minsan ay nagjo-jogging siya, minsan ay lumalangoy. Magsimulang tumahol ng malakas si Lucky habang nakatingin sa isang bahay sa malayo. Nakakita si William ng usok na nagmumula sa bahay na yun at agad siyang nagmaneho papunta roon. Sa bubong, isang batang babae na may baril ang natakot sa kanya. Ang pangalan niya ay Emma. Isa rin siyang nakaligtas. Ikinwento ni William ang lahat tungkol sa kanyang sarili, at nakumbinsi si Emma na hindi siya isang banta. Mula sa kanilang pag-uusap, lumabas na pareho silang hindi nakakita ng kahit isang buhay na tao sa loob ng 1 taon. Ikinwento ni William kay Emma ang lahat ng nangyari sa kanya, at ibinahagi rin ni Emma ang kanyang kwento ng kaligtasan. Sabi niya, kahapon lang siya pumunta sa lugar na ito at inakala niyang walang buhay dito. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, aalis na sana si William, ngunit sinabi ni Emma, dito ka na lang matulog ngayong gabi. Ang tagal na rin mula nang makilala ko ang isa pang buhay na tao. Pumayag si William, pagkatapos ay dinala niya si Emma sa kanyang bahay. Dahil mag-isa siyang nakatira, hindi niya inaalagaan ng maayos ang bahay, at magulo ang lahat. Kaya sinimulan nilang dalawa na ayusin ang bahay ng magkasama. May tindahan ng pagkain sa malapit, kaya pumunta sila at nagdala ng mga supply ng pagkain. Ang biglaang pagkikitang ito ay nagbalik ng pag-asa sa kanilang dalawa upang patuloy na mabuhay. Ngayon ay sabay silang gumising at gumagawa ng iba't ibang pang-araw-araw na gawain. Bumuo sila ng sarili nilang mga libangan para hindi sila mainip. Alam din nila na kung sila na lang ang huling mag-asawa sa mundo, ang responsibilidad na dagdagan ng populasyon ay nasa kanila rin. Samantala, dahil wala na ang mga tao, nagsimulang pumasok ang mga mababangis na hayop sa mga lungsod. Sa paglipas ng panahon, nagpakabit si William ng mga solar panel sa kanyang bahay upang maging ganap itong handa. Pagkalipas ng ilang araw, nabuntis si Emma. Tuwang-tuwa siya, ngunit nag-aalala si William. Iniisip niya kung tama ba ang magdala ng bata sa post-apocalyptic na mundong ito. Bukod pa riyan, paano mangyayari ang panganganak? Iyon ay isang malaking alalahanin. Kaya pumunta si William sa library at nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa panganganak. Sa paglipas ng panahon, naging ligtas ang kanilang bahay sa lahat ng paraan. Nagkabit ng mga solar panel para makapag-imbak na sila ng pagkain sa refrigerator. Nagsimula na rin silang mag-alaga ng mga manok sa ilang baka, binibigyan sila ng mga itlog at gatas. Ngunit sa paglipas ng panahon, nahaharap sila sa isang malaking problema. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga daga sa nakapalibot na lugar, at ngayon ay papalapit na sila sa bahay. Kaya nagsimula silang magsunog ng basura sa paligid ng bahay upang maiwasan ang mga daga. Nang hindi ito gumana, isinara nila ang buong bahay. Isang gabi, sinabi ni Emma na malapit na silang makahanap ng solusyon para sa mga daga, at sa ngayon ay masaya siya sa paparating na sanggol. Sa susunod na mga linggo, nagdala si William ng ilang pusa mula sa malayo, na nakatulong upang mabawasan ang populasyon ng daga sa kanilang lugar. Sa wakas, dumating ang araw na mangganganak si Emma. Marami silang inihanda para sa araw na ito. Sa tulong ni William, isang malusog na sanggol na babae ang isinilang. Pagkatapos nito, pumunta sila sa lungsod at pininturahan ang kanilang tirahan sa mga nakikitang lugar upang kung sakaling may ibang nakaligtas na pumunta sa lungsod, ay mahanap nila ang kanilang tahanan. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang 6 na taon. Isang araw, habang pauwi si William sakay ng kotse, nabangga ng kanyang sasakyan ang isang tigre sa kalsada. Habang tinitingnan niya ng mabuti ang tigre, bigla niyang napansin ng isang batang babae na natakot nang makita siya at nagsimulang tumakbo palayo. Nahuli siya ni William at sinabihan itong sumama sa kanya sa bahay nito. Ngunit labis na natakot ang batang babae, kaya binigyan siya ni William ng mansanas. Nang makita ang mansanas, naniwala ang batang babae na hindi siya sasaktan nito. Pagkatapos ay umupo siya sa kotse ni William at pumunta sa bahay nito. Doon natin nalaman na si William ngayon ay may 2 anak na. At si Emma ay buntis na ngayon sa kanilang 3 anak. Marahil ang 2 taong ito ang muling magpaparami sa buong mundo.
Ang magandang balita ay dahil sa address na ipininta nila sa lungsod, 2 nakaligtas ang dumating sa kanilang tahanan. Ngunit takot pa rin ang batang babae, kaya hindi siya bumaba ng truck. Walang pumilit sa kanya. Nang gabing yun ay nanatili siya sa loob ng truck. Kinaumagahan, nang pumunta si Marina para bigyan siya ng pagkain, sinubukan siyang atakihin ng batang babae. Pagkatapos ay ikinwento ni Marina ang kanyang kwento. Kung paano sila ni George naglakbay at naghahanap ng mga buhay na tao at sa wakas ay natagpuan ang nakasulat na address ni William. Habang nag-uusap, dinala ni Marina ang batang babae sa loob ng bahay at pinaligo. Pagkatapos nito, nakakita si Marina ng ilang kakaibang mga guhit sa bag ng batang babae. Mayroon ding isang liham na may nakasulat na pangalang Evie. Ipinakita ni Marina ang liham sa lahat at sinabing ito ay isinulat ng ina ni Evie. Sa liham, sinasabi nito na kung may makakahanap kay Evie, dapat nila itong alagaan. Nang kumalat ang virus, pisikal siyang ginulo ng ama ni Evie, na labis na nagdulot sa kanya ng trauma, at natakot siya sa lahat. Ngayon, tinanggap nilang 5 si Evie sa kanilang grupo. Di nagtagal, ipinanganak ni Emma ang kanyang ikatlong anak, isang lalaki na nagngangalang Sam. Ngayon ay mas lumaki pa ang kanilang pamilya. Sa susunod na taon, masayang namuhay silang lahat ng sama-sama. Ngunit isang araw, nakatanggap sila ng senyales na may darating. Pinapasok nila ang lahat ng mga bata sa loob ng bahay at ang mga matatanda ay kumuha ng mga armas at tiningnan kung sino ito. Nakita nila na isa pang grupo ng mga nakaligtas ang nakarating doon matapos makita ang address ni Emma na nakasulat sa lungsod. Dinala sila ng grupo ni William sa kanilang tahanan. Sinabi ni Molly na sa loob ng 8 taon, 4 na buhay na tao pa lamang ang kanilang nakita. Wala silang permanenteng tirahan at patuloy na nagpapagala-gala. Sinabi sa kanila ni Emma na ito na ngayon ang kanilang tahanan. Walang kakulangan dito, at sama-sama silang makakabuo ng isang bagong lipunan. Si Molly ay isang doktor, na isang biyaya dahil kung may miyembrong masugatan, mayroon na silang tulong medikal. Kinabukasan, ipinaliwanag ni William ang mga patakaran sa mga bagong miyembro. Sinabi niya na ngayon ay kakaunti na lamang ang mga tao na natitira sa lungsod at kagubatan, kaya madalas na gumagala ang mga mababangis na hayop sa malapit. Kaya naman tuwing pumupunta sila sa lungsod para sa mga supply, kailangan nilang magdala ng mga armas at laging may kasama. Pagkatapos nito, lahat ay pumupunta sa huling bahagi ng lungsod upang mang-alap ng iba't ibang bagay. May malapit na ospital, at dahil doktor si Molly, nangongolekta siya ng maraming gamot mula roon. Pagkatapos ay umuwi sila dala ang lahat ng kinakailangang gamit. Si Jean, ang bagong miyembro, ay isang mang-aawit, kaya kumakanta siya ng isang kanta para sa lahat. Samantala, muling naging malapit sina George at Marina sa isa't isa pagkatapos ng maraming taon. Sa mga sumunod na buwan, parehong nanganak sina Jean at Marina ng mga sanggol na babae, at sa ganitong paraan ay unti-unting lumipas ang 14 na taon. Ngayon ay naging napakalaki na ng kanilang pamilya. Ngayon ay ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanilang panganay na anak na babae. Isang araw ay isang malakas na bagyo ang bumalot. Biglang naalala ni William na wala sa loob ng bahay ang kanilang aso na si Lucky. Nagmadali siyang lumabas upang hanapin ito at nakita na ang kawawang si Lucky ay namatay matapos mabangga sa ilalim ng isang puno. Nang makita ito, kapwa sina William at Emma ay nalungkot. Dahil noong nawalan na ng pag-asa si William na mabuhay, dumating na si Lucky sa buhay niya. Bago pa man si Emma, gumawa sila ng libingan para kay Lucky sa kanilang hardin at pagkatapos nito, isang araw habang pinapanood ni William ang kanyang mga anak na naglalaro, isang tigre ang pumasok sa kanilang hardin. Agad na humakbang si William sa harap ng tigre upang iligtas ang kanyang mga anak. Bago pa man siya mailigtas ng sinuman, malubhang nasugatan siya ng tigre at tumakbo palayo. Sinubukan ng lahat na iligtas si William. Marami na siyang nawalang dugo, ngunit sa kabutihang palad dahil mayroon silang doktor at mga gamot, nakaligtas si William. Samantala, natunto ni Emma ang tigre gamit ang kanyang baril at pinatay ito upang hindi na ito muling manakit ng kahit sino. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang magtrabaho muli si William. Ngayon, 17 taon na ang lumipas at lahat ng mga bata ay lumaki na. Samantala, ang panganay na anak ni Ezra na si Rafe ay nagsimulang magustuhan ang anak ni William dito. Palagi silang magkasama. Itinuturo ni William sa kanyang mga anak na sina Alex at Sam ang lahat ng mga tricks sa kaligtasan. Nagsimula silang makaranas ng kakulangan ng tubig. Pumunta sila sa isang kalapit na tambakan ng tubig at natuklasan na ang lahat ng nakapalibot na pinagmumulan ng tubig ay natutuyo.
dahil biglang nawala ang mga tao. Ganap na nagbago ang mga lagay ng panahon, at hindi umulan ng maraming buwan. Ibig sabihin, ang grupo ngayon ay nahaharap sa isang malaking problema, ang kakulangan ng tubig. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang sasakyan na paparating sa kanila. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring iba pang mga nakaligtas na buhay bukod sa kanila. Dali-dali silang umuwi at ipinaalam sa lahat na ang mga taong ito ay maaaring maging isang banta at maaaring subukang sakupin ang kanilang tahanan. Sa totoo lang, ang pinuno ng grupong yun ay si Charlie na nagsasabing sila ay dumating para sa langis. Mayroon silang drilling machine at gamit ito ay maaari silang mag-drill sa lupa at maglagay ng hand pump para kay William upang magkaroon sila ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. Bilang kapalit, gusto ni Charlie ng gasolina mula kay William upang makapaglakbay sila sa mga lugar na 500 milya ang layo. Dahil nahaharap sa kakulangan ng tubig ang grupo ni William, tinanggap nila ang alok. Sinimulan ng grupo ni Charlie ang pagbabarena sa isang lugar. Dahil tatagal ang proseso ng ilang araw, nanatili ang grupo ni Charlie sa kanilang van. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni William na hindi mabuting tao si Charlie. Nagpatuloy ang pagbabarena sa susunod na 2 araw at sa wakas pagkatapos ng 4 na araw, nagtagumpay sila sa pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Masayang-masaya ang lahat. Sinabi ni William na ngayon ay tapos na ang kanilang kasunduan at maaari nang kunin ni Charlie ang lahat ng kanyang gasolina at umalis. Nang gabing yon, sama-sama silang nagdiriwang. Gayunpaman, kinakabahan si William dahil pakiramdam niya ay mapanganib si Charlie at hindi siya basta-basta aalis. Sa gabi, natulog na ang lahat. Bigla, may narinig si William na sumisigaw mula sa labas. Lumabas siya at nakita si Charlie na lumalabas mula sa isang silid, habang ang kanyang kaibigang si Silas ay nagbabantay sa labas upang senyales kung may darating. Mabilis na pumasok si William sa silid at nakita si Evie na umiiyak. Pinilit ni Charlie ang sarili sa kanya. Agad na sinabi ni William sa kanyang grupo. Sinabi ng ibang miyembro na maraming armas ang grupo ni Charlie at narinig nila siyang sinabing wala siyang balak umalis ngayon. Sinabi ni William na kung ganoon, kailangan nila siyang patayin. Sinabi niyang hindi niya kayang panoorin ang mga miyembro ng kanyang grupo na ginigipit ng ganito. Ngayon ay ginawa niya ito kay Evie, bukas ay gagawin niya ito sa iba. Sumang-ayon ang iba ngunit pinag-usapan din na kakaunti na lamang ang mga taong natitira sa mundo. Kaya hindi tama ang pagpatay ng isang tao. Ngunit ipinaliwanag ni William na kung hindi nila pipigilan si Charlie, hindi magiging ligtas ang kanilang pamilya. Sa wakas, sumang-ayon ang lahat na kung mapapatay si Charlie, maaaring hindi gumanti ang iba pa niyang kasama. Ayon sa plano, sa gabi ay pinalilibutan nila si Charlie mula sa lahat ng panig. Hindi man lang namalayan ng grupo ni Charlie at direktang pinatay ni William si Charlie. Gayunpaman, labis na nalungkot si William dahil ito ang unang pagkakataon na kumitil siya ng buhay. Ngunit ginawa niya ito para sa kaligtasan ng kanyang grupo. Kinabukasan, sinabihan ng grupo ni William ang grupo ni Charlie na huwag isipin ang paghihiganti. Kung gusto nila, maaari silang manatili doon ngunit dapat silang makipagtulungan sa lahat. Kung gusto nilang umalis, maaari silang umalis ngayon magpakailanman. Nagpasya ang karamihan sa grupo ni Charlie na manatili. Sinabi ng mga dating kasama ni Charlie na alam na nila na isa siyang masamang tao. Ginamit niya ng mali ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno at gumawa rin ng mga bagay na tulad nito sa mga kababaihan sa sarili niyang grupo. Kaya natutuwa sila na patay na siya. Si Silas na lang ang nalulungkot sa pagkamatay ni Charlie. Kaya pinalayas siya ni William sa grupo. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubukan ni Silas na bumalik dahil nanatili ang buong grupo niya roon, at hindi niya kayang mabuhay ng mag-isa sa labas. Ngunit tumanggi si William na papasukin siya dahil sinuportahan ni Silas ang mga maling ginawa ni Charlie. Bilang parusa, tuluyan siyang pinalayas. Umusad ang panahon at ngayon ay 20 taon na ang lumipas. Kung wala ang mga tao, ang buong mundo ay ganap na nagbago. Nagsimulang magtulungan ang mga anak ng grupo ni William upang gumawa ng isang eroplano. Sinabi ng anak ni William na malapit na nilang maperpekto ang eroplano upang madali silang makapaglakbay pababa mula sa bundok. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, isa-isang nagkasakit ang mga miyembro ng grupo. Di nagtagal ay napagtanto nila na mahigit kalahati ng mga tao ang nahawahan muli ng virus, na nagpapakita ng parehong mga sintomas tulad ng 20 taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni Dr. Molly na kahit na sila ay naging immune na sa naunang virus, sa paglipas ng panahon ay umunlad ang virus.
Ang anak ni Sam William ay nasa pinakamalalang kondisyon na ikinababahala ng lahat. Samantala, isang araw, ang kanilang anak na babae ay umuwi ng mag-isa. Lumabas siya kasama si Rafe. Ibinahagi ni Heer ang mga pangyayari sa kanyang paglalakbay. Sabi niya, naglakbay sila ng malayo sakay ng isang sasakyan, naghahanap ng mga buhay na tao. Bumisita sila sa mga bagong lugar araw-araw ngunit wala silang nakitang buhay sa anumang bahay o lungsod. Isang araw habang nagkakampo sa isang bundok, nakakita sila ng isang lalaki at nagsimulang sumunod. Ngunit nawala ito. Kalaunan, ang parehong lalaki ay dumating mula sa likuran, tinutukan ng kutsilyo si Rafe, at napagtanto nila na siya ay walang iba kundi si Silas. Ang parehong lalaking ipinatapo ni William kanina. Dahil sa paghihiganti, pinatay ni Silas si Rafe, at sinubukan ni Heer na tulungan siya. Narating ni Heer si Rafe, ngunit huli na ang lahat. Dahil hindi siya nakatanggap ng agarang lunas, namatay si Rafe doon. Inilibing nila siya malapit sa isang puno. Pagkatapos noon, umuwi na si Heer. Habang nasa daan, naubusan ng gasolina ang kanyang sasakyan kaya kinailangan niyang maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Doon nalaman ni Heer na karamihan sa mga miyembro ng grupo ay nahawahan na naman ng virus. Para mabawasan ang lagnat ni Sam, inilublob niya ito sa malamig na tubig. Matapos inumin ang mga gamot na ibinigay ni Molly, gumaling ang lahat, ngunit hindi gumana ang gamot kay Sam. Matapos makausap ang kanyang mga magulang sa huling pagkakataon, namatay si Sam. Pagkatapos ng lahat ng mga pangyayaring ito, tuluyang nasiraan ng loob si William. Bukod kay Sam, 3 pang miyembro ng grupo ang namatay. Pinapaalalahanan ni Emma si William na noong wala silang kabuhay-buhay, mayroon pa rin silang isa't isa. Ngayon, mayroon na silang isang buong grupo at sila ang magpaparami sa populasyon ng hinaharap na mundo. Muling naglakas loob si William at sinimulang ihanda ang mga anak ng grupo para sa hinaharap. Isang araw, pumunta siya sa tuktok ng bundok at pinagmasdan ang pagsikat ng araw. At napagtanto kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng mundo sa loob ng 20 taon, bumalik siya at nagbigay ng talumpati sa mga bata, sinasabing hanggang ngayon ay mali ang kanilang tinatahak, sinusubukang itayo muli ang lumang mundo. Ngunit ang mundo ay hindi na pareho. Mula ngayon, dapat silang matutong mamuhay ayon sa kalikasan. Ang kalikasan mismo ang magtuturo sa kanila kung paano mabuhay sa bagong mundong ito at bagong klima. Pagkatapos nito, binubuksan nila muli ang radyo upang makapag-usap sila. Bumubuo sila ng isang bagong lipunan. Unti-unting lumipas ang 50 taon sa bagong mundong ito. Sinabi ng isang matandang William sa kanyang apo na ang bagong sibilisasyong ito ng tao ay nagmula sa kanilang lahi. At ngayon ay responsibilidad niya na ituloy ito. At dito nagtatapos ang pelikula.